Ang tore ng Reyes Global ay tumutusok sa kalangitan ng Maynila, isang dambuhalang patunay ng kapangyarihan na gawa sa bakal at salamin. Sa pinakatuktok, sa loob ng isang opisina na mas malaki pa sa karaniwang bahay, ang hangin ay mas malamig ng ilang antas kaysa sa labas. Dito, si Alejandro Miguel Reyes ay muling umupo sa kanyang trono. Sa nagdaang mga linggo, kumilos siya na parang isang bagyong walang awa, isang perpektong makina ng paghihiganti. Bawat kilos niya ay may kalkulasyon, bawat salita ay isang sandata. Ang mga miyembro ng board na dating kumampi kay Javier ay isa-isang napilitang yumuko. Ang kanilang mga sikreto at kahinaan ay inilatag sa mesa na parang mga baraha sa isang laro kung saan si Alejandro ang laging panalo. Si Javier, ang kanyang pinsan, ang ahas na nagtaksil sa kanya, ay ngayoy nakakulong sa isang seldang malayo sa karangyaan na kanyang inasam, naghihintay sa hatol na matagal nang dapat ipinataw. Ang Reyes Global ay muling nasa ilalim ng kanyang bakal na kamao. Ngunit ang tagumpay ay may lasang abo. Gabi na. Ang ingay ng syudad sa ibaba ay isang malayong ugong na lamang. Nakatayo si Alejandro sa harap ng dambuhalang bintanang salamin. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi man lang niya tinitikman. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa ibaba na parang isang karagatan ng mga bituin, ngunit ang mga mata niya ay hindi nakikita ang mga ito. Ang nakikita niya ay ang ibang karagatan, ang malinaw at bughaw na tubig ng Palawan, ang dalampasigang may pinong puting buhangin, at ang isang pares ng mga matang kasing lalim ng dagat, Lara. Ang pangalan niya ay isang bulong sa katahimikan ng kanyang malamig na opisina, isang multo na hindi niya kayang itaboy. Isinara niya ang kanyang mga mata, at ang imahe ng mukha nito ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang pag-aalala sa mga mata nito noong ginagamot ang kanyang mga sugat, ang init ng ngiti nito na kayang tunawin ng yelo sa kanyang puso, at higit sa lahat, ang sakit at pagtataka sa mukha nito noong iwan niya ito sa dalampasigan. Magkano ang gusto mo? Tawagan mo lang ang numerong yan. Ang mga salitang yon, ang sarili niyang mga salita, ay bumabalik sa kanya na parang lason, paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib. Bakit niya sinabi yon? Dahil sa takot. Dahil sa sandaling yon, nang makita niya si Javier na may hawak na patalim sa leeg ni Lara. Naintindihan niya ang isang katotohanan. Ang kanyang mundo ay mapanganib, at si Lara ang kanyang kahinaan. Upang protektahan ito, kailangan niyang itulak ito palayo gamit ang pinakamalupit na paraan na alam niya. Inalok niya ito ng pera, isang insulto na alam niyang tatatakan ang agwat sa pagitan ng kanilang dalawang mundo, isang pader na hindi nito gugustuhing akyatin. Ngunit ngayon, sa tuktok ng kanyang imperyo, napagtanto niya ang kanyang kamalian. Nagtayo siya ng pader, hindi para protektahan si Lara, kundi para ikulong ang sarili niya sa isang ginintuang hawla. Ang bawat sulok ng marangyang penthouse na ito, bawat piraso ng mamahaling sining sa dingding, bawat tagumpay sa negosyo ay sumisigaw ng isang pangalan, Lara. Ang katahimikan niya sa Palawan bilang si Kiko ay mas makabuluhan kaysa sa lahat ng ingay ng kanyang tagumpay sa Maynila. Ibinaba niya ang baso sa mesa, ang tunog ng kristal sa marmol ay umalingaw-ngaw sa silid. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na bagay, isang piraso ng abalone shell na napulot niya sa dalampasigan noong isang hapong kasama niya, si Lara. Ang makinis at makulay na ibabaw nito ay tila naglalaman ng lahat ng init ng mga alaala nila. Ito ang tanging bagay na dinala niya pabalik mula sa paraisong yon. Ito at ang isang pusong basag, hindi na niya kaya. Ang bawat segundong wala siya sa tabi nito ay isang walang hanggang pagdurusa. Samantala, sa El Nido, ang paglubog ng araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at lila. Ngunit para kay Lara Santos, ang lahat ay kulay abo.
Sinubukan niyang bumalik sa dati, sa pamamahala ng resort, sa pakikipag-usap sa mga bisita, sa pag-aayos ng mga bungalow pagkatapos ng bagyo. Ngunit ang routine na dati niyang kanlungan ay naging isang paalala lamang ng isang malaking kawalan. Ang maliit niyang bahay ay hindi na isang tahanan. Ito'y isang museo ng mga alaala ng isang lalaking hindi na babalik. Nakikita niya pa rin si Kiko na nakaupo sa may bintana, nakakunot ang noo habang pinipilit intindihin ang mga libro ng imbentaryo. Naririnig niya pa rin ang tawa nito, isang bihirang tunog na mas mahalaga pa sa anumang perlas noong tinuruan niya itong magluto ng sinangag. Naamoy niya pa rin ang dagat sa balat nito pagkatapos nitong lumangoy. Si Kiko, hindi si Alejandro. Gabi-gabi, inilalabas niya ang dalawang bagay na iniwan ng lalaking iyon. Ang una ay ang platinum na cufflink na may nakaukit na AAR. Malamig ito sa kanyang palad, mabigat, isang simbolo ng isang mundong hindi niya kailanman magiging bahagi. Isang mundo ng kapangyarihan, yaman at panganib. Ito si Alejandro Reyes, ang hari ng yelo na tumingin sa kanya na parang isang langgam. Ang pangalawa ay ang business card, isang payak na puting piraso ng karton na may nakasulat na pangalan at isang pribadong numero. Isang malamig at transaksyonal na alok. Isang sampal sa kanyang pagkatao. Sa lahat ng ginawa niya para rito. Ilang beses niyang binalak itapon ang mga ito sa dagat upang hayaan ng alon na anurin ang lahat ng sakit. Ngunit sa tuwing itataas niya ang kanyang kamay, hindi niya magawa. Dahil ang pagtapon sa mga ito ay parang pagtapon na rin sa alaala ni Kiko. Ang lalaking may mga matang walang laman, ngunit nagawang punuin ang kanyang puso. Ang lalaking nangako sa isang iglap ng kahinaan na tutuparin ang kanyang mga pangarap. Kapag maalala ko na, tutulungan kitang tuparin iyon. Isang pangakong binali ng realidad. Ngayong gabi, nakaupo siya sa dalampasigan, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang parehong lugar kung saan niya ito unang natagpuan, walang malay at duguan. Ang parehong lugar kung saan sila unang naghalikan, isang nagniningas na sandali ng desperasyon at pag-asa. At ang parehong lugar kung saan siya nito iniwan, wasak at nag-iisa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siguro nga, ang mga taong tulad nila ay parang langis at tubig. Hindi kailanman maghahalo. Siya ay isang simpleng babae mula sa isla at ito ay isang hari mula sa syudad. Ang bagyo ang nagtagpo sa kanila at ang paghupa nito ang naghiwalay sa kanila. Lara, isang tinig. Isang pamilyar na tinig na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang tinig na narinig niya sa kanyang mga panaginip at bangungot sa loob ng maraming linggo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang puso niya'y kumakaripas na parang isang kabayong tumatakbo. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Baka guni-guni lang. Baka dala lang ng hangin. Ngunit hindi. Nakatayo doon. Ilang talampakan lang ang layo sa kanya. Si Alejandro Reyes. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit na huli niyang nakita. Nakasuot siya ng simpleng linen na pantalon at puting polo, katulad ng mga damit na isinusuot ni Kiko. Ang buhok niya ay bahagyang ginugulo ng hangin mula sa dagat. Ang nakakakilabot na aura ng isang CEO ay wala roon. Sa halip, ang nakikita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas nakakagulat. Kahinaan, isang hilaw na emosyon, isang takot, isang pagsusumamo. Para siyang nakakita ng isang leon na natutong magmakaawa. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng salitang gusto niyang isumbat sa kanya ay naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Humakbang si Alejandro palapit. Bawat hakbang ay maingat, na parang natatakot na baka tumakbo siya palayo. Huminto siya sa mismong harapan niya. Ang paglubog ng araw sa likuran niya ay lumikha ng isang silhouette, ngunit ang gininto ang liwanag nito ay nagpapalambot sa kanyang matitigas na tampok.
Hindi siya nagsabi ng sorry. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang bulong na halos hindi marinig sa ihip ng hangin. Ngunit para kay Lara, ito'y kasing lakas ng isang kulog. Hinahanap-hanap ka na ni Kiko. Nag-unahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Ang isang pangungusap na yon ay sumira sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi si Alejandro ang nagsalita, kundi si Kiko. Ang Kiko niya. Sinabi ko ang mga masasakit na salitang yon. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang bagay na hindi inakala ni Lara na posible. Dahil sa sandaling iyon, natakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Ang mundo ko ay madumi. Puno ng mga ahas na tulad ni Javier. Ayokong madamay ka. Akala ko, kung itutulak kita palayo sa pinakamasakit na paraan, magiging ligtas ka. Umiling si Lara habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Ang akala mo ba? Ang akala mo ba pera lang ang mahalaga sa akin? Hindi. Mabilis niyang sagot. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lara ang dalisay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Alam kong hindi. At iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Minamaliit ko ang puso mo at ang puso ko. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Ngunit hindi ang business card o isang tsekeng walang laman ang kanyang inilabas. Ito ay isang maliit na kahon na gawa sa itim na pelos. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakapatong sa malambot na seda, ay isang kwintas. Isang simple ngunit eleganteng silver chain. At ang pendant nito ay nagpahinto sa paghinga ni Lara. Ito ang cufflink. Ang platinum na cufflink na may markang AR na nakuha niya sa dalampasigan. Ngayon, ito ay perpektong nakakabit sa kwintas. Ginawang isang alahas na kakaiba at puno ng kahulugan. Si Alejandro Reyes naman ay, Reyes, sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mga mata ni Lara. Ay kayang ibigay sa iyo ang buong mundo, mga kumpanya, mga isla, lahat ng karangyaan na maiisip mo. Pero si Kiko, iisa lang ang puso niya at iniwan niya iyon dito. Sa'yo, sa islang ito, mula pa noong unang araw. Dahan-dahan niyang kinuha ang kwintas mula sa kahon. Ang metal ay malamig, ngunit ang kanyang mga daliri ay nag-aapoy. Tinatanggap mo ba ang kabayarang ito, Lara? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang timpla ng pag-asa at takot. Hindi pera, hindi kayamanan, kundi ang kabuuan ng kung sino ako. Ang lalaking natagpuan mo sa dalampasigan at ang lalaking bumalik para sa iyo. Tatanggapin mo ba ang buong buhay ko bilang kabayaran sa lahat ng sakit na idinulot ko? Hindi na napigilan ni Lara ang kanyang sarili. Humakbang siya pasulong at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Humahagulgol. Niyakap siya ni Alejandro ng mahigpit, isang yakap na nagsasabing hindi na siya bibitaw kailanman. Isang yakap na puno ng pangako, pagsisisi at isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang bagyo. Oo, bulong niya sa dibdib nito. Oo. Itinaas ni Alejandro ang kanyang mukha at dahan-dahang isinuot sa kanya ang kwintas. Ang malamig na platinum ay dumampis sa kanyang mainit na balat, isang simbolo ng dalawang mundo na sa wakas ay nag-isa. Hawak ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki bago niya ito hinalikan. Ang halik ay hindi tulad ng una nilang halik na puno ng desperasyon. Ito ay malambot, mabagal at puno ng katiyakan. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat. Isang halik na nangangako ng habambuhay habang magkayakap sila sa dalampasigan ng El Nido. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang dagat sulo ay kalmado at payapa. Ang bagyo ay tuluyan ng humupa. Ang alulong ng hangin ay parang sigaw ng isang naghihingalong halimaw. Hinahampas nito ang mga puno ng niyog hanggang sa halos yumuko ang mga ito sa lupa. Ang mga dahon ay parang mga buhok na sinasabunot ng isang hindi nakikitang kamay.
Ang ulan ay bumabagsak na parang libu-libong karayom na yelo, tumatama sa yero ng mga bungalo at lumilikha ng isang nakakabinging ingay. Ito ang bagsik ng habagat na pinalakas ng isang bagyo sa gitna ng dagat Sulu. At si Lara Santos ay nasa gitna ng lahat ng ito. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang dilaw na kapote. Ang tela ay lumalagutok sa bawat bugso ng hangin. Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay nanginginig, isang munting sinag ng pag-asa sa nagngangalit na kadiliman. Nilalakad niya ang dalampasigan, ang kanyang mga bota ay lumulubog sa basang buhangin, sinusuri ang pinsalang idinulot ng bagyo sa maliit at liblib na eco-resort na kanyang pinamamahalaan. Ang mga alon ay dambuhala, umaabot sa pampang na may galit na dagundong, nagiiwan ng mga pira-pirasong kahoy, mga damong dagat, at iba pang basura mula sa kailaliman. Isang kidlat ang biglang gumuhit sa kalangitan, na sinundan ng isang kulog na yumanig sa kanyang dibdib. Sa loob ng isang segundo, ang buong dalampasigan ay naligo sa isang nakakasilaw at spektral na liwanag. At sa sandaling iyon, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang anino. Isang bulto ng kadiliman na naiiba sa mga piraso ng kahoy at bato. Napatigil siya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa direksyon na yon. Ang sinag nito ay nanginginig kasabay ng kanyang kamay. Dahan-dahan itong gumapang sa basang buhangin, sa ibabaw ng puting bula ng paurong na alon, hanggang sa tumama ito sa isang sapatos na gawa sa itim na katad, mamahalin, kahit na puno na ito ng putik at gasgas. Sinundan ng liwanag ang binti na nakasuot ng punit-punit na pantalon ng isang suit, pataas sa isang katawan, sa isang kamay na nakakuyom, at sa wakas, sa isang mukha. Napasinghap si Lara. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Isang lalaki. Nakahandusay siya na parang isang basahang manika na itinapon ng dagat. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nakalubog pa rin sa tubig. At bawat alon na humahampas ay bahagyang nag-aangat sa kanya bago muling ibagsak sa buhanginan. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na ngayon ay sira-sira na. Ang puting damit sa ilalim nito ay may malalaking mantsa ng dugo na kumakalat kahit sa kabila ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang kanyang mukha ay parang inukit ng isang maestro mula sa marmol. Matangos na ilong, matutulis na panga, makakapal na kilay, ngunit ito ay maputlang maputla, walang bahid ng buhay. Ang kanyang itim na buhok ay nakadikit sa kanyang noo at mga sentido, na lalong nagpatingkad sa kanyang nakakagulat na kaputian. Ang unang pumasok sa isip ni Lara ay takot. Isang matinding takot na nagyayelo sa kanyang mga ugat. Sino ang lalaking ito? Isang kriminal? Biktima ng isang krimen? Ano man siya, panganib ang dala niya. Dapat siyang tumakbo, bumalik sa kanyang bahay, ikandado ang pinto, at maghintay hanggang sa tumila ang bagyo. Ngunit habang tinititigan niya ang walang malay na mukha, habang nakikita niya ang isang hiwa sa noo nito na patuloy na dinadaluyan ng dugo na humahalo sa tubig ulan, isang ibang damdamin ang nanaig. Awa. Isang simpleng awa ng isang tao para sa kapwa. Hindi niya kayang iwan siya rito upang mamatay, upang tuluyang lamunin ng dagat. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi na inalintana ang malamig na tubig na bumasa sa kanyang pantalon. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ilapit niya ang mga ito sa ilalim ng ilong ng lalaki. Naghintay siya, ang kanyang hininga ay nakahinto. At pagkatapos ay naramdaman niya ito. Isang mahinang-mahinang buga ng hangin. Buhay pa siya. Isang panibagong klase ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Kailangan niyang ilayo ang lalaki sa abot ng mga alon. Hinawakan niya ito sa ilalim ng mga braso. Diyos ko, bulong niya sa sarili nang maramdaman ang bigat nito. Mas matangkad siya sa karaniwang Pilipino at ang kanyang katawan, kahit payat, ay siksik sa kalamnan.
tila imposible. Kailangan mong tumulong, sabi niya sa lalaking walang malay na parang maririnig siya nito kahit kaunti lang. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga bota ay dumudulas sa buhangin. Ang kanyang mga kalamnan sa braso at likod ay sumisigaw sa pagod. Paatras, pulgada bawat pulgada, kinaladkad niya ang lalaki palayo sa tubig. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa buhangin, sa hangin at sa bigat ng lalaki. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupunyagi, sa isang biglaang paggalaw, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang suit jacket. Kumislap ito saglit sa liwanag ng kanyang flashlight, isang maliit na piraso ng metal. Huminto si Lara at pinulot ito. Isa itong cufflink, gawa sa makintab na platinum, simple ngunit sobrang elegante. At sa gitna nito, mayroong 2 letrang nakaukit sa isang magandang script, R. Hinawakan niya ito. Malamig at mabigat sa kanyang palad. Ito ay isang bagay na mula sa ibang mundo. Isang mundo ng mga boardroom, ng mga pribadong eroplano, ng yaman na hindi niya kayang sukatin. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong mangingisda na tinangay ng bagyo. Siya ay isang taong may kapangyarihan, at ang mga taong may kapangyarihan ay laging may mga kaaway. Itinago niya ang cufflink sa kanyang bulsa at muling hinila ang lalaki. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang pakikibaka, nagawa niyang ihatid ito sa mas mataas na bahagi ng dalampasigan kung saan ligtas na ito sa mga alon. Pero hindi pa siya tapos. Hindi niya ito maaaring iwanan dito sa lamig. Ang tanging pagpipilian niya ay dalhin ito sa kanyang maliit na bahay na nasa gilid lamang ng resort. Ang pag-akyat sa maliit na hagdanan patungo sa kanyang kubo ang pinakamahirap na bahagi. Ngunit sa huli, naipasok niya ang lalaki sa loob. Ang basang katawan nito ay nag-iwan ng bakas sa sahig na gawa sa kawayan. Maingat niya itong inihiga sa kanyang papag, ang kaisa-isang kama sa kanyang maliit na tahanan. Hingal na hingal, sumandal si Lara sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang ingay ng bagyo sa labas ay tila humina. Napalitan ng katahimikan sa loob ng kubo na binasag lamang ng mahinang paghinga ng lalaki. Sinubukan niyang tawagan ang pinakamalapit na bayan para humingi ng tulong, ngunit gaya ng inaasahan, walang signal. Ang bagyo ay sumira sa linya ng komunikasyon. Sila ay lubusang nakahiwalay sa mundo. Siya lang ang mag-aalaga dito. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan, sinimulan niyang linisin ang mga sugat ng estranghero. Habang tinatanggal niya ang mga piraso ng punit na tela, napansin niya ang mga bagay na nagpatindi sa misteryo. Mayroon itong mga lumang peklat sa kanyang dibdib at tagiliran, manipis at puting mga linya na nagsasabi ng mga kwento ng nakaraang karahasan. Ang kanyang mga kamay, kahit na may kalyo, ay alaga, hindi kamay ng isang manggagawa. Ngunit ang pinakanakababahala ay ang malaking sugat sa gilid ng kanyang ulo, malapit sa kanyang sentido. Bahagyang nakabukas ito at namamaga. Malamang ito ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Nilinis niya ang mga sugat ng buong ingat, pinunasan ng dugo at buhangin. Binihisan niya ito ng mga lumang damit ng kanyang ama. Isang simpleng t-shirt at shorts na halatang napakaliit para sa matipunong katawan ng lalaki. Habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mukha nito. Kahit na may mga galos at pamumutla, ang kanyang kagandahan ay hindi maikakaila. Isang uri ng kagandahan na mapanganib at may awtoridad. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa kanyang isipan. Ano ang nangyari sa iyo? Pagsapit ng hating gabi, lalong lumala ang sitwasyon. Ang lalaki ay nagsimulang magkaroon ng mataas na lagnat. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto sa ilalim ng kumot at ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Pagkatapos
ay nagsimula siyang magsalita sa kanyang pagkahibang. Javier, ungol niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Huwag ang transaksyon. Ang mga salita ay halo-halong Ingles at Tagalog, mga pira-pirasong palaisipan na walang kabuluhan para kay Lara. Niyuyugyug niya ang kanyang ulo sa unan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. You snake! Traitor! Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay biglang kumuyom sa kumot. Ang yate! Sa sabog, natigilan si Lara. Yate? Pagtataksil? Ang mga salitang ito ay nagpinta ng isang madilim na larawan sa kanyang isipan. Ito ay hindi isang simpleng aksidente. May nagtangkang pumatay sa kanya. Buong gabi, hindi natulog si Lara. Walang tigil niyang pinunasan ng basang bimpo ang nag-aapoy na noo at dibdib ng lalaki. Sinusubukang pababain ang kanyang lagnat. Paulit-ulit siyang bumubulong ng mga salitang pampakalma, kahit na hindi niya alam kung naririnig siya nito. Sa bawat pagdaing nito, sa bawat pagbanggit ng pangalang Javier, lalong tumitindi ang kanyang pag-aalala. Napasok siya sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Sa wakas, habang ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng bintana, ang bagyo sa labas ay nagsimulang humupa. Ang alulong ng hangin ay naging isang mahinang ihip na lamang at ang buhos ng ulan ay naging ambon. Kasabay nito, ang bagyo sa loob ng lalaki ay tila kumalma rin. Ang kanyang panginginig ay huminto at ang kanyang paghinga ay naging mas malalim at mas regular. Sa wakas ay nakatulog siya ng mahimbing. Pagod na pagod, umupo si Lara sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama. Nakatingin siya sa payapang mukha ng estranghero na ngayon ay nababalot ng malambot na liwanag ng umaga. Ang bagyo ay tapos na, ngunit para kay Lara, pakiramdam niya ay ngayon pa lamang ito nagsisimula. Hawak niya sa kanyang palad ang malamig na platinum na cufflink. Ang mga letrang A, R ay tila nang uuyam sa kanya. Sino ang misteryosong lalaking ito na itinapon ng dagat sa kanyang dalampasigan? At anong malagim na kapalaran ang kanyang tinakasan na ngayon ay kumatok na rin sa kanyang pintuan? Lumipas ang 2 araw na tila isang panaginip na nababalot ng ambon at lagnat. Sa labas, ang isla ay dahan-dahang bumabangon mula sa hagupit ng bagyo. Ang mga tauhan ng resort ay abala sa pag-aayos ng mga nasirang bubong at paglilinis ng mga nagkalat na sanga. Ngunit sa loob ng maliit na kubo ni Lara, ang oras ay tila tumigil. Ang tanging sinusunod niyang ritmo ay ang paghinga ng lalaking estranghero. Ginugol niya ang mga oras na yon sa tabi nito, pinapalitan ng basang bimpo sa noo nito at pilit na ipinapainom ng sabaw at tubig sa tuwing magkakaroon ito ng sandaling kalinawan. Unti-unting bumaba ang lagnat nito. Ang mga ungol na puno ng sakit ay napalitan ng isang malalim at payapang pagtulog. Napanood ni Lara kung paano unti-unting bumalik ang kulay sa mukha nito, mula sa nakakakilabot na putla patungo sa isang malusog na kulay balat na hinalikan ng araw. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan, hindi niya maiwasang pag-aralan ang bawat detalye ng mukha nito. Ang perpektong arko ng mga kilay, ang haba ng mga pilik mata na lumilikha ng anino sa pisngi, ang matatag na linya ng kanyang panga na nagsasabi ng katigasan ng loob. Sino man siya, isa siyang tao na sanay na makuha ang gusto niya. Sa ikatlong umaga, nagising si Lara sa isang kakaibang katahimikan. Hindi na marinig ang mabigat na paghinga ng lalaki. Napabalikwas siya mula sa sahig, kung saan siya nakatulog sa isang manipis na banig. Ang kanyang puso ay biglang kumabog sa takot. At pagkatapos ay nakita niya. Nakabukas ang mga mata nito. Hindi ito isang dahan-dahang pagmulat. Ito ay tila isang biglaang pag-angat ng isang tabing. Ang mga mata nito, na kulay ng pinakamadilim na kape, ay nakatitig sa kisame na gawa sa kawayan. Ang mga iyon ay matalim, matalas,
at puno ng katalinuhan. Ngunit sa likod ng talas na yon ay isang malawak at nakakatakot na kawalan. Para siyang isang agila na nakalimutan kung paano lumipad. Dahan-dahan, marahan, ibinaling nito ang tingin sa kanya. Walang gulat, walang takot. Tanging isang malamig at masusing pag-aaral. Tinitigan siya nito na para bang isa siyang komplikadong problema na kailangan niyang lutasin. Naramdaman ni Lara na para siyang isang bukas na aklat sa ilalim ng tinging iyon. Nasaan ako? Tanong nito. Ang kanyang boses ay malalim at medyo paos dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit mayroon itong natural na awtoridad na nagpanginig sa hangin sa loob ng kwarto. Napalunok si Lara. Nasa isla ka ng Palawan, sa bahay ko. Muli itong tumingin sa paligid. Ang mga mata nito ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng simpleng kubo. Ang mga dingding na sawali, ang mga gamit na gawa sa kahoy, ang mga kurtinang yari sa katsa. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Sino ka? Ako si Lara Santos. Natagpuan kita sa dalampasigan pagkatapos ng bagyo. Tumango ito, isang bahagyang paggalaw lamang. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanya. At sa pagkakataong ito, nakita ni Lara ang isang maliit na lamat sa kalmadong panlabas nito. Isang bakas ng pagkalito ng isang dumarating na sindak. Sino ako? Ang tatlong salitang iyon ay tumama kay Lara ng mas malakas kaysa sa anumang alon ng bagyo. Ang mga hinala niya ay nagkatotoo. Ang mga salitang sinigaw nito sa gitna ng lagnat, Javier, traitor, yate, ay hindi lamang mga bangungot. Sila ang mga multo ng isang buhay na ninakaw mula sa kanya. Ang malaking sugat sa kanyang ulo ay hindi lamang kumuha ng kanyang dugo, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Naramdaman ni Lara ang isang matinding pagkaawa na humahalo sa takot. Kung tatawag siya sa mga awtoridad, kung malalaman ng mundo na buhay siya, paano kung bumalik ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya? Paano kung madamay siya sa gulo? Ngunit ang pagtingin sa mga matang iyon na puno ng kawalan, alam niyang hindi niya kayang gawin iyon. Sa sandaling ito, hindi siya ang makapangyarihang AR na may-ari ng platinum na cufflink. Isa lamang siyang lalaking naliligaw, walang pangalan at walang nakaraan. At siya lang ang tanging taong nariyan para sa kanya. Gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Hindi ko alam. Malumanay niyang sagot. Wala kang dalang anumang pagkakakilanlan. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti na umaasang magbibigay ng kaunting kapanatagan, pero kailangan kitang tawagin sa isang pangalan. Habang hindi pa natin alam, tatawagin na lang kitang Kiko. Kiko, isang simpleng pangalan. Isang pangalan na pangkaraniwan, malayo sa karangyaan, na ipinapahiwatig ng kanyang tindig. Isang pangalan na ligtas. Pinagmasdan lamang siya ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapahiwatig kung sumasang-ayon ba siya o hindi. Tila tinatanggap na lamang niya ang lahat ng impormasyon bilang mga datos. Kiko, inulit niya na parang sinusubukan ng tunog nito sa kanyang dila. Walang anumang pagkilala. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya ni Lara. Ang pag-aalaga kay Kiko ay tulad ng pag-aalaga sa isang taong mula sa ibang planeta. Ang kanyang katawan ay malakas at mabilis gumaling, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila hindi sanay sa anumang uri ng gawaing kamay. Isang umaga, hiniling ni Lara na tulungan siya nitong ayusin ang isang bakod na gawa sa kawayan na nasira ng bagyo. Pumayag naman si Kiko. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Ngunit nang iabot ni Lara ang martilyo, hinawakan niya ito na parang isa itong kakaibang hayop. Ang kanyang mga galaw ay magaspang at hindi sigurado. Pagkatapos ng ilang maling palo na halos tumama sa kanyang sariling daliri, bumitiw siya sa martilyo na may halatang pagkadismaya sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na para bang mga traidor.
Malinaw na ang mga kamay na ito ay hindi nilikha para sa pagmamartilyo. Ang mga contradiction ay hindi tumigil doon. Sa hapagkainan, kahit na ang pagkain nila ay simpleng kanin at isdang pinirito, ang paraan niya ng paghawak sa kubyertos ay may kakaibang pagpipino. Inilalagay niya ang tinidor at kutsara sa gilid ng kanyang plato nang may eksaktong pagkakaayos. Isang beses, habang tinutupi ni Lara ang mga damit na ipinahiram niya rito, napansin niya ang bahagyang pagsimangot ni Kiko habang hinihipon nito ang tela ng lumang t-shirt. Isang halos hindi mahahalata ngunit malinaw na pagkadismaya sa gaspang ng material. Ang kanyang tingin, kapag hindi siya nasisiyahan, ay nagiging malamig at naguutos, na nagpaparamdam kay Lara na parang isa siyang empleyado na hindi nagawa ng tama ang kanyang trabaho. Ngunit ang pinakanakakagulat na pagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao ay nangyari 1 linggo pagkatapos ng kanyang paggising. Ang resort ay nagsisimula nang bumalik sa normal at kailangang ayusin ni Lara ang kanilang inventaryo na nagulo dahil sa bagyo. Nakaupo siya sa maliit na opisina, napapaligiran ng mga bunton ng papel at mga ledger na sulat kamay. Nakakainis! Bulong niya sa sarili. Ginugulo ang kanyang buhok sa pagkabigo. Hindi na naman magtugma ang bilang ng mga tuwalya sa record book. Paano nangyari yon? Si Kiko, na tahimik na nakaupo sa isang sulok at nagmamasid sa labas, ay tumayo at lumapit. Hindi siya nagsalita. Kinuha lamang niya ang ledger mula sa mesa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Binabasa ang mga hilera ng mga numero at sulat kamay na tala ng may kahangahangang bilis. Ang blangkong tingin ay nawala. Napalitan ng isang matalas at analytical na focus na hindi pa nakikita ni Lara dati. Ang kanyang buong aura ay nagbago. Hindi na siya si Kiko na nalilito. Isa siyang general na sinusuri ang isang mapa ng labanan. Pagkatapos ng halos 1 minuto ng nakakabinging katahimikan, inilapag niya ang ledger. Ang sistema mo ay hindi episyente, sabi niya. Ang kanyang tono ay prangka at walang bahid ng emosyon. Masyadong maraming proseso ng mano-manong pag-input na madaling magkaroon ng pagkakamali. Ang supplier log mo ay hindi naka-cross-reference sa housekeeping usage log, kaya walang real-time na data. Nag-o-order ka batay sa hula, hindi sa aktwal na pangangailangan. Napatulala si Lara. Ang mga salitang yon, cross-reference, real-time data, hindi episyente, ay tila hindi nababagay sa isang simpleng mangingisda o turista. Kumuha si Kiko ng isang blangkong papel at isang ballpen. Sa loob ng 10 minuto, gumuhit siya ng isang flowchart. Isang bagong sistema. Simple, lohikal, at henyo sa pagiging prangka nito. Isang sistema na nag-uugnay sa pagbili, pagtanggap, paggamit, at paglalaba gamit ang isang simpleng coding system para sa bawat item. Tinanggal nito ang kalahati ng papeles at binawasan ang posibilidad ng pagkakamali ng halos 70%. Kung susundin mo ito, sabi niya, itinutulak ang papel patungo kay Lara. Makakatipid ka ng hindi bababa sa 15% sa mga gastusin sa supply at 20 oras ng pagtatrabaho bawat buwan. Tinitigan ni Lara ang flowchart. Pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Kiko. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sa ilalim ng pangalang Kiko, sa ilalim ng amnesia, ay isang utak na kasing talas ng isang supercomputer. Isang isip na binuo upang magpatakbo ng mga imperyo, hindi para magbilang ng mga tuwalya. Sa sandaling iyon, mas natakot siya sa kanya kaysa noong una niya itong nakita na duguan sa dalampasigan. Sa kabila ng kanyang nakakakilabot na katalinuhan, dahan-dahang lumalim ang kanilang ugnayan. Naging matiyaga si Lara sa pagtuturo sa kanya ng mga simpleng bagay. Kung paano magluto ng kanin, kung paano makilala ang mga isda, ang mga pangalan ng mga puno. At si Kiko, kahit na madalas na tahimik at malayo, ay naging anino niya.
Isang anino na laging nagbabantay. Isang gabi, habang nag-iisa si Lara sa maliit na reception area ng resort, isang lasing na dayuhang turista ang nagsimulang mambastos sa kanya. "Hey pretty lady, how about a private tour of the island tonight?" Sabi ng lalaki, ang hininga ay amoy alak, habang sinusubukang hawakan ang braso ni Lara. "Sir, please." Nagsimulang sabihin ni Lara. Sinusubukang manatiling kalmado at propesyonal. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang kamay ang biglang humawak sa balikat ng turista. Si Kiko. Lumitaw siya mula sa kung saan na parang multo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagyeyelo. Tumingin siya sa kamay ng turista na nakahawak sa braso ni Lara. At pagkatapos ay tumingin sa mga mata ng lalaki. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang tingin niya ay nagsasabi ng lahat. Isang tingin na nangangako ng karahasan na mabilis at tiyak. "Let go of her," sabi ni Kiko. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bato. Natawa ang turista. "And who are you? Her boyfriend?" Hinawakan ni Kiko ang pulso ng lalaki. Hindi ito isang marahas na paghawak, ngunit ang lakas sa likod nito ay malinaw. Unti-unting namutla ang mukha ng turista habang nararamdaman niya ang bakal na pagkakahawak. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng takot. Sa mga mata ni Kiko, hindi niya nakita ang isang simpleng taga-isla. Nakita niya ang isang predator. Agad na binitawan ng turista si Lara. "Sorry, sorry. Just kidding," sabi niya. Itinaas ang kanyang mga kamay sa pagsuko at nagmamadaling umalis. Naiwan silang dalawa ni Lara sa katahimikan. Tumingin si Lara kay Kiko, ang kanyang puso ay nagpapasalamat at bahagyang nanginginig pa rin. "Salamat," bulong niya. Tumingin lamang si Kiko sa kanya, ang matinding tingin ay bahagyang lumambot. Tumango siya at bumalik sa anino na parang walang nangyari, ngunit may nagbago. Alam na ni Lara na sa likod ng nawawalang alaala, mayroong isang likas na ugali na hindi kailanman nawala. Ang ugali na protektahan ang kung ano ang sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lara na sa isip ni Kiko, siya ay sa kanya. Ilang gabi pagkatapos ng insidenteng yon, dinala sila ng kanilang mga paa sa dalampasigan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Umupo sila sa buhanginan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable. "Ang ganda," bulong ni Lara, nakatingin sa abot tanaw. Para mabawasan ang bigat sa hangin, nagpasya siyang magkwento. "Alam mo, pangarap ko na palakihin ang resort na ito, pero hindi para maging isang malaking commercial na lugar. Gusto ko itong maging isang tunay na santuwaryo. Isang lugar kung saan matututo ang mga tao tungkol sa kalikasan na nagbibigay ng trabaho sa mga lokal dito at lahat ay sustainable. Isang maliit na paraiso na nag-aalaga sa sarili niya at sa komunidad." Patuloy siyang nagsalita. Ibinubuhos ang kanyang mga pangarap sa unang pagkakataon sa isang tao na talagang nakikinig. Habang nagsasalita siya, napansin niyang nakatitig si Kiko sa kanya, hindi sa paglubog ng araw. At sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay hindi blangko o malamig. Merong isang bagay doon, isang kislap ng init, ng paghanga, ng pag-unawa. Para siyang isang taong nakakaintindi sa wika ng mga pangarap at ambisyon. Nang matapos si Lara, nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Tanging ang tunog lamang ng mga alon ang maririnig. Pagkatapos, nagsalita si Kiko. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. "Pag naalala ko na ang lahat," sabi niya, "may bahagyang pag-aalinlangan sa simula. Tutulungan kitang tuparin yan." Ang mga salita ay simple, isang pangako na binitawan ng isang taong hindi man lang alam ang sariling pangalan. Ngunit para kay Lara, ang mga salitang yon ay may bigat ng buong mundo. Hindi ito sinabi ng nalilitong si Kiko, ito ay sinabi ng lalaking nasa loob niya.
Ang lalaking may kakayahang mag-utos, magplano, at magpatupad. Ang lalaking kayang ibigay ang buong mundo kung gugustuhin niya. Naramdaman ni Lara ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang isang kakaibang pagtibok sa kanyang puso. Tumingin siya kay Kiko na ngayon ay nakatingin na sa papalubog na araw. Ang huling sinag nito ay nagpapatingkad sa matipunong linya ng kanyang mukha. At sa sandaling iyon, alam ni Lara na siya ay nasa panganib. Hindi mula sa mga kaaway ni Kiko sa nakaraan, kundi mula sa lalaking kasama niya ngayon. Dahil nagsisimula na siyang umibig sa isang bagyo na nakadamit bilang isang kalmadong dagat. Ang pangako ni Kiko na binitiwan sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Mas totoo at mas mabigat kaysa sa anumang alaala na nawala sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Lara ang isang banayad ngunit hindi maikakailang pagbabago. Ang komportableng katahimikan sa pagitan nila ay napalitan ng isang kuryenteng puno ng kamalayan. Ang bawat simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay habang nag-aabutan ng plato, ang bawat nagtatagpong tingin sa gitna ng silid ay may dalang bagong kahulugan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho at ang katotohanan ito ay nagbigay sa kanya ng parehong tuwa at matinding takot. Isang maaliwalas na hapon, habang abala ang karamihan sa mga panauhin sa paglangoy at pamamangka, pinili ni Lara na ayusin ang maliit na common area ng resort. Si Kiko, na laging nasa malapit, ay tumutulong sa pagbubuhat ng mga magagaang na upuang yari sa ratan. Ang lumang telebisyon sa sulok na bihirang buksan ay nakabukas sa isang news channel. Ang boses ng news anchor ay isang mahinang ugong lamang sa likod ng kanilang ginagawa. Ang paghahanap sa nawawalang business tycoon na si Alejandro Reyes ay opisyal nang itinigil ng Philippine Coast Guard matapos ang halos 3 linggo, sabi ng boses mula sa TV. Ang pangalang Reyes ay bahagyang kumintal sa isip ni Lara, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Maraming Reyes sa Pilipinas. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga unan. Si Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng multi-bilyong pisong Reyes Global Conglomerate, ay huling nakita sa kanyang luxury yacht, ang Serpent's Kiss, bago ito sumabog sa baybayin ng Palawan. Ang mga investigador ay hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng foul play. Sa pagkakataong iyon, isang larawan ang lumitaw sa screen. Isang corporate headshot ng isang lalaki na nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay may talim na tila kayang tumagos. Sa bakal, isang mukha na nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan, kayamanan at arogansya. Isang mukha na kasing pamilyar sa kanya, gaya ng sarili niyang mukha sa salamin. Nabitiwan ni Lara ang una na hawak niya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang mga tainga. Nilulunod ang boses ng news anchor. Ito si Kiko. O mas tamang sabihin, si Kiko ay siya. Ang perpektong arko ng mga kilay, ang matatag na linya ng panga, ang matalas na tingin na paminsan-minsan ay nakikita niya kapag ito ay malalim na nag-iisip. Ang lahat ng yon ay naroon, ngunit pinatigas at pinalamig ng isang mundo na hindi niya kayang maunawaan. Alejandro Reyes. AIR. Ang mga letra sa platinum na cufflink. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng katuturan sa isang nakakakilabot na paraan. Ang kanyang mga kamay na hindi sanay sa trabaho. Ang kanyang pagiging sopistikado sa pagkain. Ang kanyang henyong pag-iisip na kayang baguhin ang isang magulong sistema ng imbentaryo sa loob lamang ng ilang minuto. At ang mga salitang sinigaw niya sa gitna ng lagnat. Javier, traitor, yate. Siya ay hindi isang ordinaryong tao na tinangay ng bagyo. Isa siyang hari na itinapon mula sa kanyang trono. At ang mga taong nagtapon sa kanya
ay maaring naghahanap pa rin sa kanya. Lara? Ang boses ni Kiko mula sa kanyang likuran ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis siyang lumingon. Ang kanyang katawan ay humaharang sa pagitan niya at ng telebisyon. Ang kanyang mukha ay tiyak na maputla dahil naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Ayos ka lang? Namutla ka? Tanong ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang lumalapit siya. Aayos lang ako, mautal niyang sabi. Ang kanyang isip ay nagkukumahog na mag-isip ng dahilan. Mamainit lang siguro. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang remote control mula sa maliit na mesa at pinatay ang telebisyon. Ang screen ay umitim. Ngunit ang imahe ni Alejandro Reyes ay nakatatak na sa kanyang isipan. Tinitigan siya ni Kiko. Ang kanyang tingin ay matalas, na parang sinusubukan niyang basahin ang biglaang pagbabago sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pinilit ni Lara ng ngumiti. Tara, tapusin na natin to. Gusto kong maglakad-lakad mamaya sa may tagong pook, doon sa may maliit na talon. Kailangan niyang ilayo ito. Kailangan niyang mag-isip. Pumayag si Kiko, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Habang bumalik sila sa kanilang ginagawa, ang bawat galaw ni Lara ay tila mabigat. Alam na niya ngayon ang kanyang pangalan, ngunit mas lalo siyang naging isang misteryo. At ang panganib na dati ay isang malabong anino lamang sa abot tanaw ay ngayon ay isang dambuhalang halimaw na humihinga sa kanyang batok. Ang pagnanais na protektahan siya ay naging isang desperadong pangangailangan. Samantala, sa isang marangyang hotel sa Maynila, si Javier Reyes ay nakatayo sa harap ng isang floor-to-ceiling window, nakatingin sa magulong cityscape sa ibaba habang hawak ang isang baso ng mamahaling brandy. Sa labas, siya ang bagong mukha ng Reyes Global, kalmado, kontrolado, at handang akyatin ng trono. Ngunit sa loob, siya ay kinakain ng kawalan ng katiyakan. 3 linggo na ang nakalipas at wala pa ring bangkay. "Boss," sabi ng isang lalaki na pumasok sa silid. Si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. "May balita na kami. May mga mangingisda na nakakita ng mga debris mula sa yate sa karagatan malapit sa Hilagang Palawan. Kung nakaligtas siya sa pagsabog, malaki ang posibilidad na inanod siya sa isa sa mga liblib na isla doon." Humigop si Javier mula sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. "Hindi ako naniniwala sa swerte. Si Alejandro ay parang isang ipis. Hindi basta-basta namamatay." Itinuro niya ang isang malaking mapa ng Palawan sa mesa. "Gusto kong ipadala mo ang pinakamagagaling mong tauhan. Hayaan silang magpanggap ng mga turista. Magsiyasat sa bawat resort, bawat baryo, bawat kubo. Mag-alok ng malaking pera para sa impormasyon. Hanapin ninyo siya. Buhay o patay, kailangan ko ng katibayan." Masusunod, boss. Makalipas ang ilang araw, 2 lalaki na mukhang ordinaryong turista ang dumating sa maliit na daungan malapit sa resort ni Lara. Nakasuot sila ng mga Hawaiian shirt, shorts, at salaming pang-araw. Ngunit ang kanilang mga galaw ay masyadong tiyak. Ang kanilang mga mata ay masyadong mapagmasid. Sila ay mga lobo na nagbabalat kayong tupa. Nag-check-in sila sa isa sa mga bungalow at ginugol ang unang araw sa pagmamasid. Nakaupo sila sa beach bar, umiinom ng beer, at pinapanood ang bawat galaw sa paligid. At pagkatapos, sa dapit hapon, nakita nila siya. Isang lalaki ang naglalakad sa tabi ng isang babae sa dalampasigan. Ang lalaki ay may balbas, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at kupas na shorts. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba at magulo dahil sa hangin ng dagat. Ngunit kahit nasa layo na yon, ang kanyang tindig, ang kanyang tangkad, ang paraan ng kanyang paglakad, isang natural na kumpiyansa na hindi maitatago ng simpleng kasuotan, ay hindi maipagkakamali. "Siya na ba yon?" Bulong ng isa sa mga lalaki, si Leo. Pinanliitan ni Marco ang kanyang mga mata.
Imposible. Pero kinuha niya ang kanyang telepono at pinalaki ang isang larawan. Ang corporate headshot ni Alejandro Reyes. Ikinumpara niya ito sa lalaki sa dalampasigan. Ang balbas ay nakakapanlinlang, ngunit ang istruktura ng buto, ang ilong, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga balikat. Walang duda, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Siya nga, jackpot tayo, Leo. Kinabukasan, isinagawa nila ang kanilang plano. Sinundan nila sina Lara at Kiko, naghihintay ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataon ay dumating nang tuparin ni Lara ang kanyang pangako. Ipakikita ko sa iyo ang paborito kong lugar, sabi ni Lara kay Kiko. Ang kanyang ngiti ay totoo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Sinusubukan niyang kalimutan ang panganib, kahit sa isang hapon lamang. Dinala niya si Kiko sa isang landas na hindi gaanong dinadaanan. Papasok sa lunti ang gubat ng isla. Ang hangin ay napuno ng amoy ng mamasa-masang lupa at mga bulaklak. Pagkatapos ng halos 20 minutong paglalakad, narating nila ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay isang maliit na talon na bumabagsak sa isang malinaw at kulay esmeraldang lawalawaan. Ang lugar ay napapaligiran ng malalaking bato at makakapal na halaman. Ito ay isang nakatagong paraiso. Wow! Tanging nasabi ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay namamangha sa ganda ng tanawin. Dito ako pumupunta kapag gusto kong mapag-isa, sabi ni Lara. Umupo sa isang malaking bato. Tahimik dito. Lumapit si Kiko at umupo sa tabi niya. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, 2 anino ang lumabas mula sa mga puno. Sina Marco at Leo. Alejandro Reyes, akalain mo nga naman, buhay ka pa pala, sabi ni Marco. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang malaking kutsilyo ang kumislap sa kanyang kamay. Napatayo si Kiko, ang kanyang katawan ay agad na humarang sa harap ni Lara. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Sino kayo? Anong sinasabi ninyo? Ang pangalang Alejandro Reyes ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pamilyar, ngunit hindi maabot. Huwag ka nang magkunwari, sabi ni Leo. Dahan-dahang umikot para mapalibutan sila. Pinapasundo ka na ni Boss Javier. Ang pangalang Javier ay parang kidlat na tumama kay Kiko. Isang matinding sakit ang biglang sumabog sa kanyang ulo. Mga imahe, isang ngisi, ang pakiramdam ng pagkakatulak, ang malamig na tubig dagat, ang nakakabinging pagsabog, ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Masyadong mabilis para maintindihan. Napahawak siya sa kanyang ulo, umungol sa sakit. Nang makita ang kanyang kahinaan, sumugod si Marco. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Kahit na ang isip ni Kiko ay nagkakagulo, ang kanyang katawan ay kumilos ng may sariling isipan. Ang mga tao ng pagsasanay sa martial arts na inilibing ng amnesia ay biglang lumitaw bilang purong likas na ugali. Umiwas siya sa saksak ni Marco. Ang kanyang galaw ay likido at mabilis. Hinawakan niya ang braso ni Marco, pinaikot ito sa isang paraan na hindi natural at pinilit na mabitawan ng kutsilyo. Kasabay nito, sinipa niya ang tuhod ni Leo na papalapit mula sa gilid na nagpatumba rito. Nagulat ang 2 lalaki sa biglaang paglaban. Hindi ito ang nalilitong lalaki na kanilang pinagmamasdan. Ito ay isang bihasang mandirigma. Lara, tumakbo ka! Sigaw ni Kiko. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi pa naririnig ni Lara dati. Ngunit si Lara ay hindi makagalaw, paralisado sa takot. Muling sumugod si Marco, sa pagkakataong ito ay mas maingat. Nagsimula ang isang brutal na labanan. Si Kiko ay wala sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Ang kanyang mga galaw ay puro reaksyon, hindi pinag-isipan. Nakakuha siya ng isang malalim na hiwa sa braso at isang malakas na suntok sa tagiliran na nagpaubo sa kanya. Ngunit para sa bawat tama na natatanggap niya, 2 ang kanyang ibinabalik. Ang kanyang mga suntok ay tiyak at brutal.
Ginamit niya ang lahat sa kanyang paligid. Itinulak niya ang ulo ni Leo sa isang puno. Ginamit ang isang maluwag na bato para ihampas sa kamay ni Marco. Ang kanyang tanging iniisip ay si Lara. Kailangan niyang protektahan si Lara. Ang kaisipang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa huli, sa isang desperadong kilos, sinunggaban ni Kiko ang nahulog na kutsilyo. Umiwas siya sa suntok ni Marco at sinaksak ito sa hita. Umigpaw si Marco sa sakit. Kasabay nito, sinipa ni Kiko ng buong lakas ang dibdib ni Leo na nagpahagis dito patungo sa mababaw na bahagi ng lawa. Hingal na hingal, tumayo si Kiko sa gitna ng dalawang natumbang kalaban. Ang kanyang katawan ay puno ng mga galos at pasa at ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang braso. Tumingin siya kay Lara. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa adrenaline at isang bagay pa, isang ligaw at maprotektang bagsik. At pagkatapos, ang lakas ay biglang nawala. Nanginig ang kanyang mga tuhod at siya ay bumagsak sa lupa, walang malay. "Kiko!" sigaw ni Lara. Ang kanyang pagkakatulog sa takot ay nabasag. Tumakbo siya patungo sa kanya. Ang mga luha ay tumutulos sa kanyang mga mata. Dinala ni Lara ang sugatang si Kiko pabalik sa kanyang kubo. Isang paglalakbay na pinalakas ng purong adrenaline at takot. Bawat ungol ng sakit mula kay Kiko ay parang isang punyal sa kanyang puso. Inihiga niya ito sa kama, ang parehong kama kung saan niya ito inalagaan noong una. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay 100 beses na mas mapanganib. Gamit ang nanginginig na mga kamay, hinubad niya ang kanyang damit na puno ng dugo at nagsimulang linisin ang kanyang mga sugat. Ang hiwa sa kanyang braso ay malalim. Habang ginagamot niya ito, gamit ang kanyang first aid kit, hindi niya mapigilan ang mga luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Ang mga luhang iyon ay hindi lamang para sa pisikal na sakit nito, kundi para sa kalupitan ng mundong pinanggalingan nito, isang mundo na sumunod sa kanya at ngayon ay nagbabanta na sirain ang kanilang munting kapayapaan. Ang takot na mawala siya, isang takot na hindi niya inamin hanggang ngayon, ay sumakal sa kanya. Ilang sandali pa, unti-unting nagkamalay si Kiko. Nagmulat siya ng kanyang mga mata at nakita ang umiiyak na mukha ni Lara na nakayuko sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang pag-aalala na nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. At ang lahat ng iyon ay para sa kanya. Sa sandaling iyon ng kahinaan at kalinawan, walang salitang namagitan sa kanila. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng panganib ay nawala. Ang tanging nanatili ay ang dalawang taong nagdaan sa isang bagay na nakakatakot ng magkasama. Dahan-dahan, itinaas ni Kiko ang kanyang hindi nasugatang kamay at hinaplos ang pisngi ni Lara. Pinupunasan ng isang luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang paghaplos ay magaspang, ngunit hindi kapanipaniwalang banayad. Pagkatapos, hinila niya ito ng marahan papalapit sa kanya at hinalikan siya. Ito ay hindi isang banayad na halik. Ito ay isang halik na puno ng desperasyon at pangangailangan. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi niya masabi. Ang kanyang takot, ang kanyang pasasalamat, ang kanyang nag-uumapaw na damdamin para sa babaeng naging kanyang kanlungan. Ito ay isang pag-angkin, isang primal na koneksyon na nabuo sa gitna ng panganib. Naramdaman ni Lara ang lasa ng dugo at asin at isang bagay na mas malalim, isang bagay na tila kinikilala ng kanyang kaluluwa. Tumugon siya. Ang kanyang sariling mga damdamin ay bumuhos. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg, hinila siya papalapit. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang takot at pag-aalala at ang namumuong pag-ibig sa halik na yon. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Tinitigan ni Kiko ang kanyang mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng isang bagyo ng mga emosyon.
"Huwag mo akong iwan," bulong niya. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsusumamo. Hindi ito isang utos mula kay Alejandro Reyes. Ito ay isang pakiusap mula kay Kiko, ang lalaking nawawala na natagpuan ng kanyang nag-iisang daungan sa mundo. Hinawakan ni Lara ang kanyang mukha. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Sa sandaling iyon, alam niya ang katotohanan ng may ganap na katiyakan. Mahal niya ang lalaking ito. Ang lalaking may nawawalang nakaraan at isang nakamamatay na hinaharap. Mahal niya si Kiko, ang kanyang Kiko. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata na yon, nakita rin niya ang multo ni Alejandro Reyes, ang hari na nakatakdang bawiin ang kanyang kaharian. At alam niya na ang pag-ibig niya para sa kanya ay maaaring ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya o isang bagyo na tuluyang sisira sa kanyang buhay. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang mga sumunod na araw at gabi ay naging isang malabong panaginip ng lagnat at takot. Ang katahimikan na minsang naging kanlungan nila ay napalitan ng isang mabigat na tensyon na halos masasalat. Hindi na natutulog ng mahimbing si Kiko. Sa kalaliman ng gabi, bigla na lamang siyang sisigaw. Ang katawan ay naninigas at pinagpapawisan ng malamig. Mga salitang putol-putol at walang kahulugan ang lumalabas sa kanyang bibig. Mga pangalan at lugar na hindi pamilyar kay Lara. Ang yate, apoy, tumalon ka. Ang mukha ng isang lalaki na may mapanuyang ngiti ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga bangungot. Isang multo na hindi niya mapangalanan ngunit kinamumuhian ng kanyang kaluluwa. Tuwing umaga, gigising siyang may matinding sakit ng ulo. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang noo ay kunot na kunot, na tila sinusubukang buuin ang mga basag na piraso ng isang salamin. Si Lara, sa kabilang banda, ay naging anino ng sarili niya. Ang bawat tunog, ang kaluskos ng mga dahon, ang paghampas ng alon, ang pagdaan ng isang bangka, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang halik na naganap sa gitna ng kanilang kahinaan ay tila isang malayong alaala, isang kislap ng init sa isang papalapit na bagyo ng yelo. Inaalagaan niya ang kanyang mga sugat, ngunit may isang bagong pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga lihim na alam niya at mga katotohanang hindi niya maalala. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan sa isang pagtatangkang ibalik ang kahit kaunting normalidad, isang malakas at hindi pamilyar na ugong ng makina ang pumunit sa katahimikan ng isla. Hindi ito ang karaniwang tunog ng bangka ng mga mangingisda. Ito ay mas malalim, mas makapangyarihan. Ilang sandali pa, isang marangyang itim na speedboat ang lumitaw sa abot-tanaw. Mabilis na papalapit sa kanilang baybayin. Huminto ito ilang metro mula sa pampang at dalawang lalaki na nakasuit ang bumaba sa mababaw na tubig. Kasama ang isang pangatlong lalaki na naglalakad sa gitna nila na tila isang hari. Nakasuot ito ng isang mamahaling linen suit. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ay walang pakialam na nababasa sa tubig alat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel at ang isang pares ng dark sunglasses ay nagtatago sa kanyang mga mata. Ngunit ang aroganteng ngiti sa kanyang mga labi ay hindi maitatago. Nanigas si Lara. Ang mukha na yon. Hindi niya ito nakita dati. Ngunit may isang bagay sa tindig nito na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Naramdaman ni Kiko ang biglaang paninigas ng katawan ni Lara. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatingin si Lara at nakita ang mga bagong dating. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Walang anumang alaala, ngunit ang kanyang likas na ugali, na hinasa ng mga tao ng pagharap sa mga kaaway sa boardroom, ay sumisigaw ng panganib. Ang lalaki sa gitna ay nagtanggal ng kanyang salaming pang-araw, at ang mapanuyang ngiti nito ay lumawak. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at isang masamang kasiyahan. Dire-diretso siyang tumingin kay Kiko. "Pinsan," sabi ni Javier Reyes,
Ang kanyang boses ay malutong at puno ng lason na tumagos sa hangin ng isla. Hindi ko inaasahan na makikita kitang nabubuhay sa ganitong paraiso ng mga pulubi. Mukhang bagay sa iyo ang pamumuhay dito. Ang salitang pinsan ay tumama kay Kiko na parang isang malakas na dagok sa dibdib. Ngunit ang pagtama ay hindi pisikal. Ito ay isang susi. Isang susi na nagbukas ng isang dam na matagal nang nakasara sa kanyang isipan. Ang sakit ng ulo na palagi niyang nararamdaman ay sumabog sa isang nakakasilaw na puting liwanag. Isang agos ng mga alaala, marahas at walang awa, ang bumaha sa kanyang isipan. Ang mukha ni Javier na nakangisi sa kanya sa yate, ang baso ng champagne na may lasang mapait, ang pag-uusap tungkol sa isang malaking deal sa Hong Kong, ang pakiramdam ng isang malakas na tulak mula sa likuran, ang pagbagsak sa malamig at madilim na tubig ng dagat Sulu, ang nakakabinging pagsabog na yumanig sa karagatan at nagpadala ng nag-aapoy na mga debris sa lahat ng dako. Ang mga boardroom meeting, ang mga walang katapusang numero, ang bigat ng isang imperyo sa kanyang mga balikat, ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalan ng kanyang ina, ang pangalan niya, Alejandro. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho at muling nabuo sa loob ng ilang segundo. Ang pagkalito sa mga mata ni Kiko ay nawala. Natunaw na parang hamog sa sikat ng araw. Ang init at pag-aalala na nakikita ni Lara sa mga matang iyon ay naglaho. Pinalitan ng isang nagyayelong kalaliman na tila kayang magpatigas ng apoy. Ang kanyang mga balikat ay tumuwid, ang kanyang tindig ay nagbago mula sa isang simpleng taga-isla tungo sa isang taong sanay na mag-utos sa mundo. Ang hangin sa paligid niya ay tila lumamig ng ilang degree. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Javier. Isang titig na matalim, mapanganib, at puno ng walang hanggang pagkamuhi. Ang lahat ng kapangyarihan at awtoridad ng isang hari na inagawan ng trono ay bumalik sa isang iglap. Isang salita lamang ang lumabas sa kanyang mga labi, hindi na sa boses ni Kiko na malumanay, kundi sa isang baritonong ugong na puno ng bakal at pagbabanta. Ikaw. Napaatras si Javier, ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Hindi niya inaasahan ito. Inaasahan niyang makakita ng isang sirang lalaki na may sira ang isip, ngunit ang taong nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi si Kiko. Ito si Alejandro Reyes, sa kanyang pinakabuong, pinakanakakatakot na anyo. Ang takot, isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, ay biglang gumapang sa kanyang likuran. Papaano? Nauutal si Javier. Sa isang iglap ng desperasyon, sumigaw siya sa kanyang mga tauhan. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Patayin ninyo siya. Patayin ninyong dalawa. Ang dalawang tauhan ay mabilis na kumilos, bumunot ng mga baril mula sa ilalim ng kanilang mga suot. Ngunit si Alejandro ay mas mabilis. Ang sumunod na nangyari ay isang sayaw ng brutal na kahusayan na nagpatulok sa puso ni Lara. Hindi ito ang pakikipaglaban ni Kiko sa talon, isang desperadong pagtatanggol. Ito ay isang pagpuksa. Kumilos si Alejandro na may nakakakilabot na layunin. Bago pa man maitutok ng unang tauhan ng kanyang baril, sinunggaban na ni Alejandro ang isang piraso ng driftwood mula sa buhangin at inihampas ito ng buong lakas sa pulso ng lalaki. Ang tunog ng nabaling buto ay malinaw na narinig at ang baril ay nahulog sa buhangin. Kasunod nito, isang siko sa lalamunan ang nagpabagsak sa lalaki na humihinga ng may kahirapan. Ang pangalawang tauhan ay nagpaputok. Ngunit si Alejandro ay wala na sa kanyang kinatatayuan. Ginamit niya ang katawan ng unang lalaki bilang panangga habang mabilis siyang lumapit. Isang sipa sa tuhod, isang suntok sa panga, at isang mabilis na pagbali sa braso. At ang pangalawang lalaki ay bumagsak din, walang malay. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng wala pang 10 segundo. Nakatayo si Alejandro sa gitna ng dalawang walang malay na katawan, hindi man lang hinihingal. Tumingin siyang muli kay Javier,
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa sobrang takot, ginawa ni Javier ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Mabilis niyang hinila si Lara na paralisado sa kinatatayuan at tinutukan ng isang maliit ngunit matalim na kutsilyo ang leeg nito. Huwag kang lalapit, Alejandro. Sigaw ni Javier, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang galaw mo lang at dudugo ang magandang leeg ng babaeng ito. Huminto si Alejandro. Ang kanyang titig ay lumipat mula kay Javier patungo kay Lara. At ang nakita ni Lara sa mga matang yon ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Wala. Walang pag-aalala. Walang takot para sa kanyang kaligtasan. Wala kahit isang bakas ng Kiko na nangakong hindi siya iiwan. Ang nakita lamang niya ay isang nakakalkulang lamig, isang inis, na tila siya ay isang abala lamang, isang piyesa sa chessboard na kailangang iligtas, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil ito ang tamang galaw. Ang lalaking nakatitig sa kanya ay isang ganap na estranghero, isang mapanganib na hari mula sa isang mundo kung saan siya ay walang lugar. Javier, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Alam mong hindi ka mananalo rito. Bitawan mo siya at baka sakaling bigyan pa kita ng isang mabilis na kamatayan. Manahimik ka! Sigaw ni Javier, hinihigpitan ng hawak kay Lara. Naramdaman ni Lara ang dulo ng kutsilyo sa kanyang balat. Ngunit ang mga salita ni Alejandro ay isang diversion lamang. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan niyang kinuha ang baril na nahulog sa buhangin. Ang kanyang mga galaw ay napakakinis na halos hindi ito napansin ni Javier. Sa sumunod na segundo, bago pa man makapag-react si Javier, itinapon ni Alejandro ang baril. Hindi para iputok, kundi para ihagis. Ang mabigat na metal ay tumama ng may perpektong katumpakan sa kamay ni Javier na may hawak na kutsilyo. Sa sakit, nabitawan ni Javier ang kutsilyo at si Lara. At sa parehong sandali, si Alejandro ay nasa harap na nila. Isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpaubo kay Javier ng hangin at isang matulis na hampas sa batok ang nagpabagsak sa kanya sa buhangin. Walang malay. Nakahinga ng maluwag si Lara, nanginginig mula ulo hanggang paa. Tumingin siya kay Alejandro, umaasa, nagdarasal na makita ang kahit katiting na Kiko sa kanya. Ngunit wala. Lumapit si Alejandro. Hindi para yakapin siya o tanungin kung ayos lang siya. Kinuha niya ang isa sa mga telepono ng mga tauhan ni Javier at nagdial ng isang numero mula sa memorya. Ako ito, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Kailangan ko ng extraction, lokasyon, El Nido, Palawan. I-track ninyo ang signal na ito. Dalhin ninyo ang Archangel. Gusto ko kayong makarating dito sa loob ng 2 oras at magdala kayo ng medical at security team. Naintindihan? Pagkatapos ng maikling sagot mula sa kabilang linya, ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Lara. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Manatili ka rito, utos niya. Hindi isang pakiusap. Sa sumunod na oras, tinali ni Alejandro ang 3 lalaki gamit ang kanilang sariling mga sinturon nang may walang emosyong kahusayan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumingin kay Lara. Ang bawat galaw niya ay tiyak at may layunin. Para kay Lara, bawat minuto ng katahimikan ay isang siglong pagdurusa. Ang Kiko na minahal niya ay patay na, at ang lalaking pumatay sa kanya ay nakatayo sa harap niya. Wala pang 2 oras, isang malakas na tunog ang nagsimulang marinig sa malayo. Papalakas ng papalakas. Isang malaking itim na helicopter na may tatak ng isang agila na may kumakalat na pakpak ang lumitaw sa himpapawid. Ito ay umikot sa itaas bago dahan-dahang lumapag sa isang malawak na bahagi ng dalampasigan. Ang malakas na hangin mula sa mga ilisi nito ay nagpapalipad ng buhangin at nagpapayuko sa mga puno ng niyog. Ang pagdating nito ay isang marahas na paglusob sa katahimikan ng isla.
Ilang armadong lalaki na nakasuot ng itim na tactical gear ang bumaba. Sinundan ng isang medical team. Mabilis nilang siniguro ang lugar at kinuha ang tatlong walang malay na lalaki. Lalakad na sana si Alejandro papasok sa helicopter nang bigla siyang huminto. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad pabalik kay Lara na nakatayo roon. Yakap ang sarili, nawawala sa gitna ng kaguluhan. Huminto siya sa harap niya. Ang anino ng helicopter ay bumabalot sa kanila. Sa isang sandali, umasa si Lara. Aasahan niya ang isang salita ng pasasalamat, isang paliwanag, isang pangako. Ngunit ang mga mata ni Alejandro ay nanatiling malamig. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang isang makapal at eleganteng business card. Ito ay gawa sa itim na metal na may nakaukit na pilak na mga letra. Alejandro Reyes, Chairman, Reyes Global. Sa ilalim nito ay isang personal na numero ng telepono. Inabot niya ito sa kanya. Nanginginig na kinuha ito ni Lara. Ang lamig ng metal ay tila tumagos sa kanyang balat. Ang lahat ng tulong mo, ang lahat ng ginawa mo, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na parang nagsasara ng isang transaksyon sa negosyo. Hindi ako nagkakautang. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo. 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. Pangalanan mo lang ang presyo mo. Tawagan mo ang numerong ito. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Lara. Pera. Iyon lang ba ang halaga niya sa kanya? Isang serbisyo na kailangang bayaran. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang mga gabing walang tulog. Ang mga ngiti. Ang panganib. Ang halik. Lahat ng iyon ay binawasan sa isang simpleng transaksyon sa pananalapi. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Tumulo ang mga ito sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya gumawa ng anumang tunog. Tumingin lamang siya sa kanya. Ang kanyang puso ay basag na basag. Tumingin si Alejandro sa kanyang mga luha nang walang reaksyon. Pagkatapos, tumalikod siya nang walang isa pang salita at naglakad papunta sa helicopter. Sumakay siya sa loob at ang pinto ay nagsara. Habang dahan-dahang umaangat ang helicopter mula sa lupa, nakatayo si Lara roon, hindi makagalaw. Pinanood niya ang itim na ibon na bakal na lumipad palayo, hanggang sa ito ay naging isang maliit na tuldok na lamang sa nag-aapoy na kulay, kahel na kalangitan sa paglubog ng araw. Nang mawala na ito ng tuluyan, tumingala siya. Ang business card ay nasa kanyang kamay. Ang kiko na kanyang minahal ay nawala. At si Alejandro Reyes, ang hari, ay umalis. Dala ang lahat ng bahagi ng kanyang puso maliban sa mga basag na piraso na naiwan sa buhangina ng El Nido. Ang pagbabalik ni Alejandro Reyes sa Maynila ay hindi isang alon. Ito ay isang tsunami. Ang balita ng kanyang pagkabuhay ay kumalat sa mundo ng negosyo na parang apoy sa kagubatan na nagpaguho sa mga stock market at nagpadala ng takot sa puso ng kanyang mga katunggali. Ang unang araw niya pabalik sa tore ng Reyes Global ay isang alamat na ibubulong sa mga boardroom sa mga darating na taon. Pumasok siya sa silid ng pulungan, hindi napapansin, habang ang kanyang pinsan na si Javier ay nakaupo sa dulo ng mesa sa kanyang upuan na nagpapakasasa sa kapangyarihan. Ang pagmamayabang ni Javier ay biglang napalitan ng isang kulay abo na takot nang makita niya ang multo na kanyang pinaniniwala ang nalunod na sa dagat sulo. Ang hangin sa silid ay nagyelo, walang nagsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pagklik ng mamahaling sapatos ni Alejandro sa marmol na sahig habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang nararapat na lugar. Bawat hakbang ay isang paghatol. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Tumingin lamang siya kay Javier at sa tingin na yon, isang tingin na puno ng lamig ng karagatan at ng galit ng isang pinagtaksilang hari, ay sapat na para gumuho ang buong mundo ni Javier. Sa aking pagkakaalam,
Nagsimula si Alejandro. Ang kanyang boses ay isang mahinang dagundong na umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Ang upuang iyan ay para lamang sa chairman. At sa huling pagkakataong tiningnan ko, ako pa rin iyon. Sa loob ng isang oras, binaklas ni Alejandro ang lahat ng ginawa ni Javier. Nagpakita siya ng hindi maikakailang ebidensya ng pandaraya, ng pagnanakaw, at ng tangkang pagpatay. Lahat ay ipinakita sa malaking screen para makita ng buong board of directors. Bawat salita niya ay isang patalim, tumpak, at walang awa. Sa pagtatapos ng pulong, si Javier ay kinaladkad palabas ng mga security personnel. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagkatalo. Si Alejandro Reyes ay muling umupo sa kanyang trono. Naging mas malakas, mas malamig, at mas walang awa kaysa dati. Siya ang hari ng yelo ng kanyang imperyo ng bakal at salamin. Ngunit ang mga gabi ay ibang kwento. Sa kanyang marangyang penthouse na tinatanaw ang walang katapusang mga ilaw ng syudad, ang tagumpay ay may lasang abo. Ang katahimikan dito ay mas malakas, mas nakakabingi kaysa sa katahimikan ng isla. Napapaligiran siya ng sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit ang tanging imahe na nakikita niya sa kanyang isipan ay ang isang babae na nakaupo sa isang simpleng beranda. Ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin mula sa dagat. Ang bawat pagkain na inihahain sa kanya ng kanyang personal na chef ay walang lasa kumpara sa simpleng sinigang na niluto para sa kanya ni Lara sa isang lumang kaldero. Ang mga mamahaling kumot na sutla sa kanyang kama ay hindi makapagbigay ng init na naramdaman niya noong gabing inalagaan siya nito mula sa kanyang lagnat. Ang kapangyarihan ay isang hungkag na bagay. Natuklasan niya na ang pagbawi sa kanyang kaharian ay madali. Ang mahirap na bahagi ay ang pamumuhay sa loob nito nang wala ang tanging bagay na nagbigay dito ng kahulugan. Lagi niyang dala ang isang bagay sa kanyang bulsa. Ang kapares ng platinum cufflink na nakuha niya mula sa isa sa mga tauhan ni Javier. Ang kapares ng cufflink na natagpuan ni Lara sa dalampasigan. Ang malamig na metal sa kanyang palad ay isang palaging paalala ng kanyang utang na hindi mababayaran ng pera at ng kalupitan ng kanyang mga huling salita sa kanya. Ang imahe ng kanyang mga luha, tahimik, nasasaktan na mga luha, ay sumusunog sa kanyang isipan, isang multo na hindi kayang pawiin ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ang lamig na ipinakita niya ay hindi lamang isang sandata laban sa kanyang mga kaaway. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang sariling kaluluwa. Samantala, sa El Nido, ang oras ay gumagalaw na parang pulot. Sinubukan ni Lara na bumalik sa kanyang dating buhay, ngunit imposible ito. Ang bawat sulok ng kanyang maliit na bahay ay sumisigaw ng alaala ni Kiko. Ang banig kung saan siya natulog, ang tasa kung saan siya uminom ng kape, ang mga libro sa pananalapi na inayos niya ng may likas na katalinuhan, lahat ay mga paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang isla na dati niyang paraiso ay naging isang magandang kulungan ng kanyang kalungkutan. Ang itim na metal na business card ay nakatago sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, kasama ang nag-iisang cufflink na may nakaukit na AR. Gabi-gabi, binubuksan niya ito. Hinahawakan niya ang cufflink. Naaalala ang init ng lalaking nagngangalang Kiko. Pagkatapos ay hinahawakan niya ang card. Nararamdaman ang matalim na mga gilid at ang nagyayelong lamig nito. Naaalala ang estrangherong si Alejandro Reyes. Paano naging iisang tao ang dalawang ito? Ang mga kaibigan niya sa resort ay napansin ang pagbabago. Ang dating masayahing si Lara ay naging tahimik at malungkot. Madalas siyang nakikita na nakaupo mag-isa sa dalampasigan sa paglubog ng araw, nakatingin sa abot tanaw, na parang naghihintay sa isang barko na alam niyang hindi na babalik. Tinatanggihan niya ang anumang alok na tulong. Paano niya ipapaliwanag ang isang sakit na hindi nakikita?
paano niya sasabihin sa kanila na umibig siya sa isang panaginip at nagising sa isang bangungot? Naramdaman niya na siya ay isang footnote lamang sa isang epikong kwento, isang pansamantalang daungan para sa isang hari bago ito bumalik sa kanyang digmaan. Ang alok ng pera ay ang huling patunay. Para kay Alejandro Reyes, siya ay isang transaksyon lamang, isang serbisyo na naisagawa na at kailangan ng bayaran at kalimutan. Isang hapon sa Maynila, matapos ang isang partikular na brutal na pag-takeover ng isang kalabang kumpanya, nakatayo si Alejandro sa harap ng salamin na bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang lalaking nakasuot ng perpektong tahinasuit, walang emosyon ng mukha, ang hari ng kanyang universo. Ngunit sa likod ng mga mata na yon, nakita niya si Kiko, nalilito at takot. At sa tabi ni Kiko, nakita niya si Lara na may mga mata na puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi na niya kaya. Bigla siyang tumalikod. Kansilahin ang lahat ng aking mga appointment sa susunod na linggo. Utos niya sa kanyang intercom. Ang kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang tanong. Pero sir, ang meeting sa mga investor mula sa Tokyo, nagsimula ang kanyang sekretarya. Kansilahin. Ulit niya, mas matigas. Lumabas siya ng kanyang opisina, iniwan ang kanyang mga tauhan na tulala. Sa loob ng isang oras, nasa ere na siya, sakay ng kanyang pribadong jet, lumilipad palayo sa kanyang imperyo at pabalik sa maliit na isla kung saan niya iniwan ang kanyang puso. Hindi siya dumating na parang isang hari. Walang helicopter na dumagundong sa katahimikan ng isla. Walang mga tauhan na nakasuot ng itim. Ipinababa niya ang kanyang sarili sa isang maliit na bangka sa isang kalapit na cove at naglakad. Nakasuot siya ng simpleng linen na pantalon at isang puting kamiseta, ang parehong uri ng damit na isinusuot niya noong siya ay si Kiko. Ang bawat hakbang sa pamilyar na buhangin ay isang paglalakbay, pabalik sa panahon. Ang amoy ng asin at mga bulaklak, ang tunog ng mga alon, ang init ng papalubog na araw sa kanyang balat, lahat ay gumising sa mga alaala na sinubukan niyang ibaon sa ilalim ng mga numero at kontrata. Dapit hapon na nang marating niya ang pamilyar na bahagi ng dalampasigan at nandoon siya. Nakaupo si Lara sa buhangin, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nakatingin sa dagat. Ang kanyang silweta laban sa nag-aapoy na kalangitan ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ni Alejandro. Ang puso niya, na matagal nang naging bato, ay biglang tumibok ng malakas. Dahan-ahan siyang lumapit. Ang kanyang mga paa ay halos walang ingay sa buhangin. Huminto siya sa tabi niya. Ilang sandali, hindi niya naramdaman ang kanyang presensya. Nang sa wakas ay lumingon siya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla at isang halo ng takot, galit, at isang hindi maikakailang kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mukha. Agad siyang tumayo, na parang handang tumakbo. Hindi nagsalita si Alejandro ng paghingi ng tawad. Ang mga salita ay masyadong mura para sa sakit na idinulot niya. Sa halip, sinabi niya ang mga salitang nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, sa boses na malambot at puno ng pananabik. Miss ka na ni Kiko. Natigilan si Lara. Ang pangalang yon, na binigkas ng kanyang mga labi, ay isang susi na nagbukas ng lahat ng emosyon na ikinulong niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa sakit sa pagkakataong ito. Nagpatuloy si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ang mga salitang sinabi ko, ang mga malulupit na salitang yon bago ako umalis. Sinabi ko ang mga yon dahil kailangan kong bumalik sa isang mundo ng mga pating at mga buwaya. Kailangan kong maging mas mabangis sa kanilang lahat para mabuhay. Hindi kita maaaring isama sa panganib na yon. Ang pagiging malupit sa iyo ay ang tanging paraan
na alam ko para itulak ka palayo sa apoy. Ito ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa itim na pilus. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa isang kama ng sutla, ay isang magandang kuwintas na gawa sa puting ginto. At ang palawit nito ay ang cufflink na may nakaukit na AR. Ang mismong cufflink na natagpuan niya sa dalampasigan na ngayon ay pinakintab at ginawang sentro ng isang alahas. Si Alejandro Reyes ay kayang ibigay sa iyo ang buong mundo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon sa unang pagkakataon. Mga mansyon, mga yate, mga isla, lahat ng iyon ay walang kahulugan. Pero si Kiko ay mayroon lamang isang puso at iniwan niya ito dito sa'yo. Tinatanggap mo ba ang kabayarang ito? Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng buong natitirang buhay ko. Hindi na napigilan ni Lara ang pag-iyak, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan, ng pag-unawa, ng isang kaluluwang sa wakas ay nakauwi na. Nakita niya siya ngayon. Hindi si Kiko na nawawala o si Alejandro na hari. Nakita niya ang isang lalaki, ang kanyang lalaki, na nag-aalok sa kanya ng lahat ng mayroon siya. Ang kanyang lakas at ang kanyang kahinaan, ang kanyang kaharian at ang kanyang puso. Tumango siya, hindi makapagsalita. Dahan-dahang isinuot ni Alejandro ang kuwintas sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat, ngunit ito ay nagdala ng isang init na kumalat sa buong katawan niya. Pagkatapos, hinila siya ni Alejandro, papalapit at niyakap siya ng mahigpit. Nakatayo sila roon, magkayakap sa dalampasigan ng Palawan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ipinipinta ang langit ng mga kulay ng rosas at ginto. Ang bagyo ay tapos na, ang digmaan ay napanalunan na, at ang dagat sulo na minsang naging saksi sa kanilang paghihiwalay at sakit, ay ngayon ay isang tahimik na saksi sa kanilang walang hanggang kapayapaan.